Magandang araw po sa inyo lahat. Sa mundong puro teknolohiya na tayo ngayon, napakahalaga na tayo ay maging maingat sa mga email na natatanggap natin. Sa gabay na ito, tatalakayin natin kung paano maiwasan ng mga phishing email, paano natin mapoprotektahan ang ating sarili laban sa mga ito. Una, alamin natin kung ano nga ba ang phishing at paano ito nagaganap. Pangalawa, tatalakayin natin kung paano natin matutukoy ang mga phishing email at panghuli, ibabahagi ng aking ibang kagrupo ang mga mahalagang tips at hakbang na maaari nating gawin upang hindi tayo maging biktima ng mga ito. Kahulugan ng phishing email. Ang phishing email ay isang uri ng online scam kung saan ang mga cybercriminals ay nagpapanggap na kumakatuon sa lehitimong institusyon o individual upang maengganyo ang mga tao na magbigay ng kanilang personal information tulad ng mga password, credit card, credit card details o iba pang sensitive information. Karaniwang ipinapadala ang mga phishing email sa pamamagitan ng mga email at naglalaman ng mga link o attachment na maaaring magdulot ng panganib sa seguridad ng mga informasyon ng mga individual. Ang layunin ng mga phishing email ay magnakaw ng impormasyon o pera mula sa kanilang biktima. Karaniwang mga palatandaan sa isang phishing email. Una, kakaibang tono o pagbati. Ang kasamahan o kaibigan ay medyo mas formal o mas casual sa karaniwan. Kung tila kakaiba ang isang mensahe, posible ito maging phishing email. Pangalawa, maling gramatika o spelling sa isang pangungusap. Isang common signs na phishing email ay ang pagkakaroon ng bad spelling at maling paggamit ng gramatika. Pangatlo, may nakadadagdag na kahina-hinalang attachment or link sa isang mensahe. Kung ang isang mensahe na may attached file ay nagmula sa isang hindi familiar na sender, o kung ang tatanggap ay hindi humihiling o umaasa na makatanggap ng isang file mula sa nagpapadala ng email, ito ay maaaring isang phishing kaya dapat i-virus scan muna ito bago buksan. Pang-apat, nanghihingi ng hindi karaniwang kahilingan. Kung ang isang email ay nag-aangkin na mula sa IT team at humihiling na i-download ang isang programa o isang link, ngunit ang ganitong uri ng aktibidad ay karaniwang nangangasiwa sa mas ligtas na paraan, ito ay sinend lamang sa isang email at hindi naman inaasahan ng recipient itong mensahe. Mag-ingat at isipin muna bago buksan dahil ito ay pwede maging phishing email. Ang mensahe ay may pagbabanta at pagmamadali sundin ang pinapagawang aksyon. Dapat tratuhing may hinala kung ang mensahe ay may pananakot at agarang aksyon dahil ito ay isang taktik ng phishing attack. Pinaplano ng attacker na takutin ang ilinlang ang recipient ng buksan nito dahil gamit ang pagbabanta may makakaroon ng kaba ang recipient at hindi magdadalawang isip na buksan ito. Mensahe na nagpupumilit ng buksan ang nakalagay ng link. Halimbawa nito ay ikaw ay mananalo ng premo. Kung bubuksan mo ang link at mag-reply kung gusto makaroon ng discount, mag-ingat sa ganito. Mensahe dahil ito ay peke at isang phishing attack. Hingin ang mga account information, password, security details, personal na impormasyon at iba pang sensitibong impormasyon ng recipient o tagatanggap. Huwag na pansinin kung ikaw ay makakatanggap ng ganito mensahe dahil ito ay isang phishing attack. Hindi dapat nagsisend ng mga sensitive information sa isang email. Mali ang spelling ng domain name. Makikita sa halimbawa na ang domain name ay mali ang spelling, mali ang pagkakasulat ng Microsoft at ito ay isang halimbawa ng phishing email. Alamin kung ano ang itsura ng phishing scam. Mahalaga ang regular na pagsasanay sa seguridad upang maiwasan ang mga ito. Kumuha ng libre anti-phishing add-ons, i-install ito sa bawat aparato
sa inyong organisasyon para sa karagdagang seguridad. Pangatlo, magpatupad ng pagsasanay sa kamalayan sa seguridad. Ibigay ang kakayahan sa mga empleyado na makilala at mag-ulat ng mga kahikahinalang pagtatangka. Pang-apat, gamitin ang matatag na mga password at pagganahin ang dalawang panig na pagpapatunay. Ito ay nagbibigay ng karagdagang seguridad sa lahat ng mga account. Panglima, huwag balewalain ang mga mensahe ng pag-update. I-update ang inyong browser upang maiwasan ang mga kilalang kahinaan at phishing attack. Pang-anim, mag-ingat kapag binubuksan ang mga email o nag-click sa mga link. Mag-ingat kapag binubuksan ang mga email o nag-click sa mga link, lalo na kung sila ay mula sa mga hindi kilalang nagpapadala. Iwasan ang pag-download ng mga attachment maliban kung inaasahan mula sa mga pinagkakatiwala o pinagmulan. Karaniwan, hindi may rekomenda na pag-download o mag-click sa isang link sa isang email o instant message kahit sa kilala mo nagpapadala. Ang pinakamababang dapat mo gawin ay ang pag-hover sa link upang makita kung ang patutunguhan ay ang tamang isa. Ang ilang mga phishing attack ay medyo sophisticated at ang patutunguhan ng URL ay maaari magmukhang isang kopya na tunay na site na itiyatag upang record ang keystrokes o magnakaw ng login information ng credit card. Kung maaari kang magpunta direkta sa site sa pamamagitan ng iyong search engine sa halip na mag-click sa link, kung maaari, gawin mo ito. Pang-pito, huwag ibigay ang iyong impormasyon sa isang hindi nakakasigurong site. Kung ang URL ng website ay hindi nagsisimula sa HTTPS o hindi mo makita ang isang saradong padlock icon sa tabi ng URL. Huwag magpasok ng anumang sensitibong impormasyon o mag-download ng mga file mula sa site na iyon. Ang mga site na walang mga sertipiko na seguridad ay maaaring hindi inilaan para sa mga phishing scams. Ngunit mas mabuti nang maging ligtas kaysa sa magdusa. 8. Huwag mapatukso sa mga pop-up. Ang mga pop-up ay hindi lamang nakakaistorbo. Kadalasan nauugnay sila sa malware bilang bahagi ng mga sinusubok na phishing attack. Karamihan sa mga browser ngayon ay pinapayagan ang mag-download at mag-install ng libreng ad blocker software na automatikong magbo-block ng karamihan sa mga masamang pop-up. Kung sakali nang makalusot ang isang ad blocker, huwag mabiktima sa pag-click. Minsan ang mga pop-up ay subukan linlangin kung saan ang close button. Kaya lagi mong subukan na hanapin ang X sa isa sa mga. Pang-9, galaw ang password sa regular na panahon. Kung mayroon kang online na mga account, dapat mong sanayin na regular na igalaw ang iyong mga password upang maiwasan ang isang manlulupig na makakuha ng walang limitadong access. Maaaring na kompromiso ng iyong mga account nang hindi mo alam. Kaya't ang pagdagdag ng karagdagang layer na protection sa pamamagitan ng pag-igalaw ang password ay maaaring maiwasan ng mga patuloy na pag-atake at ilabas sa potensyal ng mga manlulupig. Ika-10, ipapatupad ang mga anti-phishing tools. Gamitin ang mga anti-phishing tools at teknolohiya na maaaring makadama at mag-block ng mga peking website at email. Ang mga firewall ay isang epektibong paraan upang maiwasan ang mga panlabas na atake. Nagiging tama ito pananggalang sa pagitan ng iyong computer ng isang manlulupig. Kapag ginamit ng sabay ang desktop firewall at network firewall, maaari ito palakasin ng iyong seguridad at bawasan ang mga pagkakataon ng isang hacker na makapasok sa iyong kapaligiran. Ito na yun, attachment-based phishing. Nagpapadala ng mga email na may mga kasamang attachment na maaring malagmang malware o iba pang mapanganib na software. Man in the middle. Nagdadaya ng dalawang tao na maniwala. Nagpapadala sila ng email sa isa't isa. Generic phishing. Nagpapadala ang attacker ng mga email na nagpapanggap na galing sa kilalang mga institution tulad ng bangko, social media, platform o mga serbisyo ng online shopping.
Ito ang mga hakbang na kailangan gawin kung ikaw ay naatake ng phishing email. Ang unang step, i-report ang phishing attempt. Karamihan sa mga email provider ay may mga paraan para i-report ang phishing attempt. Pangalawang step, subaybayan ang iyong account. Ang pag-check sa malware ay mahalaga pagkatapos mabiktima ng phishing email. Pangatlo, ibahin ang iyong password. Agad na baguhin ang iyong password kung alam mo na ikaw ay nabibiktima ng phishing attack. Step number 4, gumamit ng multi-factor authentication. Ito ay isang paraan upang madagdagan ng seguridad ng iyong account at hindi nila ito basta-basta na mabuksan. At ang panglimang step ay mag-iingat sa susunod na pagkakataon, maging mapanuri sa mga email na natatanggap at mag-iingat sa pagbukas ng mga attachments o pag-click sa mga link. Thank you. Alright, thank you for watching. Bye. I love you. Salamat! Bye! Thank you! Salamat, thank you for watching.